Nitong nagdaang mga araw, marami akong iniisip, lalo na yung araw na may mangyari sa amin ni Shelo. Halos hindi ako nakatulog ng ilang araw na yun, dahil noong unang may mangyari sa amin na pinwersa ko siya. Nagulat ako noon na sobrang sikip pa at nagdugo, ibig sabihin virgin pa siya. Ngayong may nangyari ulit sa amin dahil na rin sa nakita ko siyang naglalasing mag-isa. Gandang-ganda ako sa kanya at ang hot niyang tingnan sa suot niyang itim na bisteda at sa totoo lang nag-init agad ang pakiramdam ko nang mapagmasdan ko siya at mapansin ko na wala siyang suot na bra. Yung baba ko, naramdaman ko agad ang paggalaw at paninigas, pero nagpigil ako. Hindi naman kinaya ng init at attraction na nararamdaman ko sa napakagandang si Shelo. Lalo na ang mamula-mulang pisngi nito dahil sa alak, the way na magsasalita siya. Napapalunok ako dahil sa lobby niya na hindi ganun kapula pero parang kay sarap halikan. Napapikit ako habang naiisip ko naman ang nangyari sa amin ni Shelo at nawala sa isip ko si Raimunda na kasama ko ngayon. Han, okay ka lang ba? Napatingin naman ako ng seryoso kay Raimunda dahil sa nagtataka siguro ito sa pagiging tahimik ko sa mga nagdaang araw. Nothing, Han. Pagod lang siguro ito dahil sa tambak na trabaho. Maya-maya'y naramdaman ko ang paglapit niya ng gusto sa akin dahil nakakandong siya. Hinalikan ako nito ngunit hindi ako tumugon, ngunit talagang malakas at magaling hamuli ng kilati ko si Raimunda. Hanggang sa maramdaman ko ang pagbukas niya ng butones ng polo ko, hinayaan ko lang dahil biglang pumasok sa imahinasyon ko ang magandang katawan ni Shelo at nakakabaliw na amoy nito, lalo na nang angkinan ko siya. Shelo, usual ko nawala sa isip ko na si Raimunda ang kasama ko. Anong sabi mo? Wala akong sinabi, kaila ko dahil mukhang hindi naman niya narinig. Inayos ko naman ang polo ko dahil nawalan na ako ng gana. Sinabi ko na lang na magkita na lang kami mamaya dahil may meeting ako. Nagpunta ako ng CR at doon ko inilabas habang tinitingnan ko pa simple ang kuha kong picture kay Shelo. Noong nagiinom siya, gandang-ganda kasi ako sa kanya noon. Oo, magaling si Raimunda sa kama at kahit sinong lalaki, talagang mapapasunod at bibigay sa kanya. Una pa lang naman alam ko na hindi siya virgin, pero hindi naman ako naghahangad pa ng ganun dahil minahal ko siya kahit virgin siya o hindi. Mas napatunayan ko yan noong may mangyari na sa amin dahil na rin sa sobrang galit ko sa ginawa ni Shelo. Hindi ko inaasahan na ganun kagaling sa kama si Raimunda at sa totoo lang nasarapan ako. Pero minsan naiisip ko kung ilang lalaki na ang nakatikim sa kanya. Ang problema ko ngayon, simula nang may mangyari ulit sa amin ni Shelo. Hindi na ako mapalagay, lagi ko siyang naiisip kaya minsan nawawala na ako ng gana kapag si Raimunda ang kasama ko, dahil mas magaling pa siya sa aking magpaligaya. Napapailing na lumabas na ako ng CR upang magpunta na sa meeting place ko, dahil ako ang CEO ng kumpanya ng mga magulang ko dahil pinasa na ito ng aking ama. Han, hintayin kita sa kondo ko, sobrang miss na kita, mahinang salita nito at kinagat-kagat pa ang ibabang lobby. Tumango lang ako at sumakay na sa kotse ko. Sumakay na rin si Raimunda sa kotse niya pauwi. Excited na inayos ko ang gamit ko upang makarating sa bahay, wala akong balak na pumunta ngayon kay Raimunda. Gusto kong makita ang asawa ko ngayon. Asawa mo na, matapos saktan at paiyakan, natikman mo lang, asawa mo na. Napailing naman ako at napabuga ng hangin dahil sa sinasabi ng isip ko, hindi ko na rin talaga maintindihan ang sarili ko. Noong sa party imbis na si Raimunda ang hatakin ko, si Shelo ang kinuha ko, dahil nakita ko ang gwapong lalaking nagpupunas sa mukha niyang nabasa. Galit na galit sa akin noon si Raimunda, nagsorry ako ng paulit-ulit sa kanya, dahil sa bed scene, nagkaayos uli kami. Bigla namang tumunog ang cellphone ko at nakita ko na tumatawag si Raimunda. Hello, Han, pauwi ka na ba? Dito ka na lang sa house niyo umuwi, nandito ako at tayong dalawa lang. Masayang salita ni Raimunda nang sagutin ko. Natahimik naman ako at napaisip habang nagmamaneho, ano ang ibig sabihin niya? Wala ba doon si Shelo? Nasaan naman kaya siya? Napabilis ang pagmamaneho ko dahil gusto ko nang makarating sa bahay upang malaman kung ano ang nangyayari. Han, miss na kita.
Salubong agad ni Raimunda sa akin at hinalik-halikan ako, pero ang mata ko lumilibot sa paligid dahil hinahanap ko si Cielo. Nasaan ba si Cielo? Bakit hinahanap mo pa siya? Nandito ako, nakasimangot na sagot niya at naimiwang. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Malakas na bigkas ko na kinagulat niya naman. Natigilan naman ako at nagtaas baba ang balikat. I'm sorry, sabi ko dahil nabigla ako sa pagsigaw ko sa kanya. Nagagalit ka sa akin dahil wala ang malanding babaeng yun. Are you out your mind, Valeriano? Wala na nga siya dito dahil pinalayas na siya ng mama mo. Sigaw rin ito sa akin, napatingin lang ako sa kanya at tumalikod na ako. Malalaki ang hakbang na lumabas ako ng pinto, narinig ko pang ilang ulit akong tinawag ni Raimunda pero hindi na ako nag-abala pa na lumingon. Bakit siya pinalayas? Narito ang kotse niya. Saan pupunta yun? Baka naglakad lang siya, dinaanan ko ang posibleng dinaanan niya. Medyo madilim na sa daan kaya tinatalasan ko ang paningin ko sa labas. Malayo-layo na ang nadaanan ko pero walang Cielo akong nakita. Nasaan ka na ba? Hanggang sa mapadaan ako sa isang store, napansin ko ang babaeng nakaupo doon at malalim ang iniisip. Mabalis na tumibok ang puso ko dahil kahit hindi ko pagaanong nakikita ang mukha niya, alam ko na. Naawa ako sa itsura niya at nainas na rin dahil nakamaikling short lang siya kaya litaw ang hita niya na may kaputian, kaya pala may mga nakatambay na lalaki sa may gilid. Wala nang salita pa, mabilis na binuhat ko lang siya na kinagulat niya, napatingin naman ang iba. Mga nagulat rin dahil sa biglang pagbuhat ko kay Cielo. Valeriano, sambit ni Cielo at bigla na lang itong napaiyak. Hindi ko na pinansin pa at hinayaan ko na yamakap ang braso nito sa katawan ko, dahan-dahan na nilapag ko siya sa upuan dito sa tabi ko. Pasensya ka na, Valeriano. Hindi ko naman ginusto. Tama na yan, ipikit mo na lang muna ang mata mo. Pumikit naman siya, pinagmamasdan ko naman ang itsura na medyo magulo ang buhok at namumula ang pisngi. Napansin ko rin ang kalmo nito sa iba't ibang parte ng katawan. Binilisan ko ang pagpapatakbo upang makarating sa kondo ko. Tahimik na pumasok lang kami sa loob, ito ang kauna-unahang nagpasok ako ng babae sa kondo ko at si Cielo yun. Niyakap ko agad siya at hinalikan na kinagulat niya, niyapos ko siya ng mahigpit para ipadama na nandirito ako. Narinig ko pa ang paghikbi niya, hinimas ko ang likod niya. Salamat, Valeriano. Hinawakan ko naman ang magkabila ang pisngi niya at pinakatitigan ko siya. Muling bumaba ang labi ko at sinakop ko ang namumula nitong labi. Napapikit ako dahil ang tagal kong inasam ulit ito. Binuhat ko siya at dinala ko sa malaking kama at tinuloy ko ang paghalik sa kanya na tinugon naman ni Cielo. Mas lalo akong ginaganahan kapag napapapikit at napapaungol si Cielo at ito ang hinahanap-hanap ko. Pakiramdam ko may trangkaso ako dahil sa sobrang init ng pakiramdam ko ngayon dahil sa pagkakadikit ng katawan namin. Kumpadre, malapit na ang iyong kaarawan, bakit hindi mo kami hayaang handugan ka ng kakaibang karanasan? Nangingiting salita ng isang lalaking nasa edad 55. Yes again, Mr. McAllenthal, bago ibigay sa anak mo ang pamamahala sa iyong kumpanya. Abay magdiwang muna tayo, bilang may mga edad na. Mukhang may mga kalokohan kayong mga naiisip, ako'y hindi sang-ayon dyan. Nakangiting sagot lamang ni Mr. McAllenthal. Pareng dominador, tumatanda na tayo, kailangan rin naman natin kahit paano ng konting ligaya. Isang beses lamang ito, kaya pagbigyan mo na kami. Nakangiting pamimilit pa ng isa habang ang isa'y nakakalokong tinitingnan si Mr. McAllenthal. Mr. Comia at ikaw Mr. Adarlo. Puro talaga kayo kalokohan, tayo na at umuwi na tayo. Natatawang aya na sa dalawa dahil kakatapos lang ng kanilang meeting tungkol sa bagong proyekto na itatayo nila. Maganda ito, may kamahalan nga lang ang bayad. Pero para sa iyo, kami na ang magbabayad, balita ko ay napakagaling ng babaeng yun. Seryosong wika pa ni Mr. Comia. At may dinukot na sa bulsa nito, hawak ang cellphone na worry mo'y may hinahanap. Tingnan mo kung gaano kaganda at kalaki ang hinaharap niya. At magaling raw yang samubo. Sabay tawa nito gayon din si Mr. Adarlo dahil sa sinabi nito.
Natatawa at napapailing na lang si Mr. McElantol at tumango naman siya sa picture na pinakita sa kanya. Sinabi ko na nga ba at hindi mo kami matitiis. Ngayon lang ito, pero sa susunod, hindi na at baka malaman ito ng aking asawa. Sagot naman ni Mr. McElantol sa kanyang dalawang kaibigan at kasosyo sa negosyo. Na walang ginawa kung hindi ang kulitin siya hanggang sa mapapayag siya nito. Nakaupo sa sopa ang tatlo habang hinihintay na ipasok ang babae na kinuha nila dito sa loob ng isang pribadong silid. Dominador, sigurado ako na hahanap-hanapin mo ito. Ikaw muna ang pauunahin namin para naman masiyahan ka. Pagbukas ng pinto, pumasok ang lalaki na may inaalalayang isang babae na nakapiring ang mata ng isang telang pula. Maaari ka nang lumabas, utos ni Mr. Comey sa lalaking kasama ng babae. Iha, maaari ba naming malaman ang iyong pangalan? Tanong ni Mr. McElantol dito sa babaeng ang suot ay isang pulang bisteda na hakab sa katawan nito. Labas ang balikat nito kaya naman lumitaw ang kaputian at kinis ng balat. Miss Honeybee ang itawag niyo sa akin. Matamis ang ngiting sagot nito kahit may pirang ang mata, dahil ayaw nilang makita ng babae kung sino ang kumuha sa kanya. Titig naman ang dalawa sa napakagandang katawan ni Miss Honeybee. Tahimik namang pinagmamasdan ni Mr. McElantol ang babae ng dahan-dahan itong naglakad habang tinataas unti-unti ang damit nito. Hanggang sa matira na lang ang dalawang saplot nito na kulay itim, halos lumuwa ang dibdib nito. Nakahanda ka na ba, Mr. McElantol? Hinawakan ni Mr. Adarlo ang babae at inalalaya na ay lapit sa inuupuan ni Mr. McElantol. Lumuhad ang babae sa tapat nito at kinapa ang harapan niya. Napapailing naman si Mr. McElantol sa dalawang kasama niya na kinukuhaan sila ng video. Napapikit naman siya na himas-himasin nito ang ibabaw niya ng babae. Matapos pagsawaan ni Mr. McElantol ang babae sumunod naman ang dalawa at pinagpasa-paahan nila. Game naman ang babae sa mga pinagagawa sa kanya na kinatuwa ng dalawa. Matapos ang isang gabing yun, kinalimutan na ito ni Mr. McElantol, at hindi na muling ginawa kahit pa kinukulit siya ng dalawa. Makalipas ang 3 buwan at talaga namang nawala na sa isip niya ito nang magpunta ang kanyang nag-iisang anak na si Valeriano sa kanilang mansyon. Bakit hindi ka nagpasabi na darating ka, bati ng ama rito sa anak dahil may sarili ng tinutuluyan si Valeriano sa isa sa mga kondo na malapit sa trabaho nito. Hindi na ako nakapagsabi dahil sa biglaan, si mama nasaan pala. May kasama pala ako, papa. Automatiko na napasulyap ang ama niya dahil sa sinabi nito at ganun na lang ang kanyang pagkabigla nang makita ang babae na nakangiting nakatingin sa kanya. Halos manlambot ang tuhod nito dahil sa babaeng kaharap niya ngayon. Hindi niya akalain na muling magkikita ang landas nila at kasama pa ng anak niya. Papa, ayos lang ba kayo? Mayay tanong ni Valeriano sa kanyang ama. Ayos lang ako, sagot nito at muling napatingin sa kasama nitong babae. Si Raimunda pala, girlfriend ko, masayang pakilala nito sa ama. Kinagagalak kitang makilala iha. Hintayin mo na lang ang mama mo at aakyat muna ako sa itaas dahil sumama ang pakiramdam ko, palam nito sa anak at dahan-dahan nang naglakad. Habang paakyat siya sa silid, kapit-kapit niya ang kanyang kaliwang dibdib dahil sa pakiramdam niya'y nagsisikip ito. Hindi maaaring maging sila ng anak ko, isang bayaran ang babaeng yun. Pero ang mas iniisip ko ay ang makitang masasaktan ang anak ko at magalit sa akin dahil sa may nangyari sa amin ng gitfriend niya. Kailangan kong gumawa ng paraan upang magkalayo sila. Ito ang tumatakbo sa isipan ni Mr. McElantol habang nakasandal sa pintuan ng kanyang silid. Sa paglipas ng buwan, mas lalong nakikita niya kung gaano kamahal ng anak niya si Raimunda. Kaya mas lalo siyang nangangamba lalo na at baka malaman ng mga kasosyo niya na ang beerang babae na yun ay kasintahan ng kanyang anak. Dominador, nasaan ba ang ating anak? Kasama ba niya si Raimunda? Tanong ng asawa nito nakakapasok pa lang ng pinto. Bakit mo ba siya hinahanap? Ang dami nang tumatawag dito dahil umalis na lang daw bigla sa opisina niya itong anak natin. Marahil magkasama ang dalawa, sagot lang ni Dominador.
Ang sabi naman ng mga nakakita parang hinahabol daw ata ni Valeriano si Raimunda. Hanggang sa hindi na raw nagpakita pa ang anak natin sa opisina, kaya lahat nagtatawagan na sa atin. Napaisip ng malalim ito dahil sa sinabi ng asawa niya, kaya lahat ng posibleng puntahan ni Valeriano tinawagan na nila. Hindi rin nila makontak ang girlfriend nito, naisip nilang tumawag sa kondo kung saan nakatira si Valeriano. Ngunit sagot rin sa kanila ay wala doon, bakas na ang pag-aalala sa magandang mukha ng ginang para sa anak. Doon sa bago niyang kondo, subukan nating tawagan. Nagliwanag naman ang mukha ng ginang dahil sa sinabi ng asawa nito at laking pasasalamat nila dahil naroon daw. May naghatid daw na babae sa kanilang anak, naisip ng mag-asawa na magpunta doon at hindi nila inaasahan ang masasaksihan nila. Dahil nagtatalo ang anak at ang girlfriend nito, napansin rin niya ang babae na halos wala na itong saplot dahil nakabalot lamang ito ng kumot. Sa nangyaring ito, nakahanap ng butas si Mr. McAllental upang paghiwalayin ang dalawa, dahil alam niya ang gawain ng babaeng yun. Pera lang ang habol niya sa mga lalaking mayayaman at ayaw niyang maging biktima ang anak niya. Ang tanging pangamba lamang niya ang malaman ng kanyang anak ang tungkol sa kanila ng babae nito. Lalo na ang kanyang asawa na naging tapat sa kanya. Langelica, Valeriano, nasaan ka na ngayon, kasama mo ba si Shelo? Malakas na sigaw ni Raimunda sa loob ng kwarto. Nanlalambot na tiningnan ko ang mga gamit ko na nagkalat sa sahig at ang iba naman ay nabasag na. Dahil pinagbabato ito kanina dahil simula kagabi hindi ako tinawagan ni Valeriano at hindi siya nagpakita sa akin. Pakiramdam ko nababaliw na ako sa isipin na magkasama ang dalawa, paano kung may mangyari sa kanila? At mabuntis niya si Shelo. Hindi maaari yan, lalo pa at wala akong kakayahan na magbuntis dahil baog ako at hindi alam yan ni Valeriano. Nanginginig ang kamay na dinampot ko ang kaha ng sigarilyo at kumuha ng isa, sinindihan ko ito at sunod-sunod na hinithitbog ako. Napaangat naman ako nang tingin nang makita ko na may pumasok na lalaki. Raimunda, bakit nagkalat ang mga gamit mo? Naiinis na tiningnan ko lang si Glenn, ang dati kong nobyo dahil hanggang ngayon nagpipilit pa rin siya na gustuhin ko. Dahil sa lalaki na yun nagkakaganyan ka, tingnan mo ang sarili mo. Imbis na sumagot tinawanan ko siya ng nakakainsulto. Umalis ka na nga at hindi kita kailangan, at isa pa si Valeriano lang ang gusto ko. Umalis ka na. Naiwan na nang gigigil ako dahil nakakalabas-pasok pa rin siya sa bahay ko. Dahil alam niya may sariling susi siya na binigay ko noon at hindi ko magawang palitan dahil pinagbabantaan niya ako. Naubos ko na ang 5 stick ng sigarilyo habang inuulit-ulit na tawagan si Valeriano. Sa inis ko binato ko ang cellphone sa higaan ko dahil hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin Valeriano, dahil akin ka lang at walang pwedeng umagaw sa'yo. Lalo na ang Shelo na yan, hindi ako papayag kahit pumatay, gagawin ko huwag mo lang akong iwan, Valeriano. Umiiyak na naman ako halos nagkalat na ang make-up ko nang mapansin ko sa malaking salamin ang itsura ko. Natigilan naman ako nang marinig ko ang pagtunog ng messenger ko. Hi, Raimunda, kamusta ka ngayon? Miss na kita. Matapos kong basahin yun, naalala ko naman si Arjo dahil siya ang kasama ko noong hindi ako pinagbigyan ni Valeriano. Namit ko siya sa bar at dahil sa inis ko, kinuntak ko si Arjo na magkita kami ng mga oras na yon. Sinama niya ako sa bahay niya at doon pinalasap niya sa akin ang hinahanap ko kay Valeriano. Okay lang ako, salamat. Are you free tonight? Where are you now? I miss you so much. Lalo na ang lovemaking natin. Muling message sa akin ni Arjo. At hindi ko alam kung bakit pero biglang pumasok sa isip ko ang nangyari sa amin noon sa bahay nila. Para akong nababaliw noon dahil sa ginawa ni Arjo. Nandito ako ngayon sa house ko, hintayin kita. Matapos kong may send ang message, mabilis na akong kumilos at niligpit ang ibang gamit na nagkalat. Nagmamadali na akong naligo. Habang nag-aayos ako ng sarili, binuksan ko ang component upang magpatugtog ng isang love song. Suot ko ang damit na labas ang mapuputi kong hita at nakalitaw ang aking dibdib.
Matamis na napangiti ako sa salamin habang pinagmamasdan ang kabuuan ko. Muling tumunog ang cellphone ko na akala ko ay si Arjo. Hindi ka magiging masaya. Bigla akong kinabahan dahil sa message ng dati kong nobyo na si Glenn. Hindi ko magawang mag-reply hanggang sa marinig ko na may nag-doorbell. Nawala na bigla sa isip ko nang makita ko si Arjo, mukhang bagong ligaw siya at ang bango-bango niyang tingnan. Pagpasok pa lang nito hinapit na agad niya ang bewang ko palapit sa kanya, siniil ang lobby ko. Kinarga niya ako papunta sa higaan, hinubad niya ang lahat ng suot nito. Go on, honey. Kagat labing sambit ni Arjo at inilapit pa ng husto sa mukha ko ang naghuhumindig na harapan niya. Ginawa ko ang nais niya, puro ungol ang narinig ko dahil sa ginagawa ko. Alam kong dito sarap na sarap ang lalaki. Matapos yun, ako naman ang pinaligaya ni Arjo. Ako naman ngayon ang ungol ng ungol dahil sa sobrang sarap, halos tumirik ang mata ko dahil sa ginagawa ng lalaki. Hanggang sa maramdaman ko na may lalabas na sa akin, pero nandoon pa rin siya at nakasubsob. Halika na, excited na ako. Dumagan siya sa akin at nagsanib ang aming katawan. Ang higpit ng kapit ko sa likod niya. Pinagpalit niya ang pwesto namin. Nakita ko na napapapikit ito habang hinihimas ang katawan ko. Bigla siyang bumangon at sumubsob sa dibdib ko. Patuloy na gumagalaw ako sa ibabaw niya nang bigla akong nakarinig ng boses. Napalingon ako gayon din si Arjo. Halos mamatla ako sa gulat nang makita ko si Valeriano na nakatayo at galit na galit ang itsura nito. Sandali, bakit siya nandito? At paano siya nakapasok? Wala naman siyang susi dito. Hindi makapaniwala na isip ko hanggang sa sumugod na ito kay Arjo at pinagsusuntok niya. Nagsisigaw ako dahil sa nagpambuno na silang dalawa, wala akong magawa. Hanggang sa maghiwalay na sila nang bumagsak sa sahig si Arjo. Tama na Han, naiiyak na sabi ko habang hawak ang kumot na pinantakip sa hubad kong katawan.